At pinalapit niya sa kanya ang 12 at nagsimulang sinugo sila ng dala-dalawa at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumanduman na espiritu. At pinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkol lamang kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Natagpat gumawa ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mga tira kayo roon hanggang sa kayo'y magsisialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo do'y ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng iyong talampakan bilang patutungo sa kanila. 12. At sila'y nagsialis at nagsipangaral na mga sisisi ang mga tao. 6, 7 to 12. So ito ay may connection dun sa preaching last Sunday, no? Pastor Lee Oliver about nations. So, naisip ko itong talatang ito para i-augment yung message about our duty and responsibility sa kahit saan, kahit kanino, na kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos. At dito nga ay pinili na ng Panginoon 12 at dito ay kaniyang isinugo. Sila, 2. Ibig sabihin ay 6 na groups siya. Itong mga alagad kasi 12 sila. So 2x2 ay binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga espiritu at pinaalis siya. Ngayon meron siyang instruction ang Panginoong Jesus. At may matututunan tayo bakit ganito ang kanyang instruction sa mga missionaries, sa mga preachers na 12 disciples. Ito yung kanyang instructions. Una, sabi niya, huwag kayong magdadala sa inyong paglalakbay ng kahit ano, maliban sa tungkod. Wala kayong tinapay, walang bag, walang pera sa inyong mga belt. Kasi noon, ang lagayan ng pera, walang bulsa ang tunic kasi buo. Yung belt, kaya di ba yung matatanda natin, na lola, yung may belt sila na mayroong butas sa gitna. Yun ang belt ng unang panahon. Tapos ang kanilang dadalhin ay tungkod lang kasi ang tungkod ay hindi yung pang-alalay. Protection yan. Protection yan sa masamang loob, protection sa kanilang paglalakbay, sa mga hayop. Kasi yan ay, bundok pa eh. So kung may ahas, may pamahal. Pero mapapansin ninyo, hindi sila pinagdala ng necessities, ng basic needs. Pinagsuot sila ng sandals. Bakit? Kahit siyempre maglalakbay. Pero wala silang ekstrang damit na panloob. Ano ang matututunan natin dito? So dito, yung turo ng Panginoon na sa ating pagmimisyon ay sa Kanya tayo umasa. No? Huwag tayong aasa kahit kanino. Huwag tayong aasa sa extra natin o sa ating kayang gawin. So tinuturo dito ng Panginoon sa ating pagmimisyon, sa Kanya tayo umasa. So we don't depend on people, we don't depend on what we can do doon sa supply na meron tayo, kundi magtiwala tayo na ang Diyos ang bahala sa atin. I have a friend na gustong maging pastor. Tapos ang kanyang kondisyon sa Diyos, kasi pareho kaming mag-aaral ako, kahit ako ay walang pera, I move forward. Ako ay ma-action. Kasi walang pera. Pero kailangan natin pumunta sa seminar. So kahit wala akong pera, so buong loob ko na ako'y dadalo. So may nagbibigay. Siya naman, ang kondisyon niya, bago ako dumalo, bago ako magpastor, dapat ipakita muna ng Diyos. Yung, bigyan muna ako ng scholarship. Bigyan ako ng pera. Kung sino may mag-sponsor. So sabi ko sa kanya, you must learn to trust God. Kasi if you want to serve God, you need to step one at a time. You don't ask God to provide you everything that you need. You just follow Him. Sabi ko, kung gusto mo talaga mag-serve, so kahit wala ka nakikitang supporter, darating yan pag talagang gusto mo na maglingkod. Kasi
siyang ano mo benefactor mo siya Huwag kang mag-expect na agad-agad na ibigay niya lahat yan. So when I started to minister, to become a pastor, I don't have any money. I don't have any supporter. I don't have any extra sa pera. Iniwan ko nga lahat So I have business. I forsook my dreams in life. I forsook my business. So and I move one step at a time. So hanggang sa nakikita ko, unti-unti niyang pinoprovide yun. So ang ating matutunan dito ay hindi ibibigay ng Diyos lahat yung ating needs. Dahil sinusubok na tayo. We are put on trial. We are to trust Him na kaya niyang gawin yung gusto nating kailangan natin sa buhay. Yung gusto nating makamit. So yun din yung kanyang itinuturo dito. Huwag kayong magdadala ng kahit ano. Kasi kung mayroon kang extra, kung mayroon ka ng lahat ng pangangailangan mo, the tendency is parang you don't trust God more than you trust when you have nothing. So if you have something in your hand, your trust is kulang kasi mayroon ka na So when you are out, when you have nothing, but what you have na basic lang, meron lang. So if you need something, you pray to God and you cling to Him. Mas malapit ka sa Diyos pag kulang ka. Kaysa doon sa marami ka, nalilimutan mo na ang Diyos pag marami ka na Kaya nga sabi nga ni Charles Spurgeon yata ang sabi nito, if I'm not mistaken, sabi niya, wealth is greater hindrance than poverty in our service for God. It is a greater hindrance. Kasi pag meron ka, nalilimutan mo na yung pagtitiwala sa Diyos. And you become complacent, you become, your faith diminishes when you have everything that you have. Kaya pagka isang tao daw ay marami ng mga bagay sa mundong ito, pero siya pa rin nakakapaglingkod sa Diyos, the greater faith that the person has. Then a person who is in poverty serves God. Because he should serve God because he has nothing. So he needs to. Because he trusts God for something that he wants. Pero kung meron ka na at nakakapaglingkod ka pa rin, so it means that you have greater desire for God. Kasi kalaban ng Diyos yung kayamanan. Di ba? Pero kung kaya mong pigilan yun, at kaya mo pa rin mag-serve sa Panginoon, kaya mo pa rin magpakumbaba. Kaya I admire si Andrew Lawson si Dr. Andrew Lawson. I admire him kasi kita mo siya ang may-ari ng Cityland. Imagine, gaano kalalaking building yan. Gaano kalaki ang perang involved. Meron siya. Siya ay retired na so pinabayan na niya. Pero siya ang chairman pa rin ng board. Imagine, siya ang founder ng IGSL. Siya ang supporter ng PBS students. Kasi Dr. Cara, pag nag-post yun, diba, agad siyang praise God. Kasi supporter siya Maraming pas. Pero bihira ang nakakalam, no? And he holds seminars, no? Despite of his riches, he can still serve God. Sabi ko, itong tao na to, ito yung model. Di ba? Kasi kung mahirap ka, talagang kailangan mo maglingkod kasi wala kang ibang kukunan. So, kailangan mo mag-pray kasi wala ka talaga. Pero, siya, kahit meron na, makikita mo yung kapabangang loob. Nag-distribute yun ng tracts. Lumalabas. Pagka siya, kita mo, nagagawa mo ba yun? Wala ka nga, pero siya meron Di ba? So, pag lumabas siya, nag-jogging siya, may dala siyang gospel tract. At natuwa ako dahil God questions yung nakalagay. Doon siya kumuha ng verses at saka ng part ng kanyang message doon. Yung bang life na pag binaligtad mo death, ang ganda ng So, dala-dala niya yun. Pag may nasa lubong siya, ibibigay niya. Nasa ospital siya, kahit lifestyle na niya yun.
Kasi I follow his post, I follow his profile. Kasi nakikita ko nagiging inspiration ko siya. Sabi ko yung taong talagang hindi siya titigil kahit anong mangyari. Kahit meron. Hira yung nakakaalam na ganoon siya. Pero ako natuklasan ko kasi nag-i-inquire ako board pala siya ng IGSL, board siya ng pero hindi siya nakikisama sa Pentecostal Charismatic. Imagine, may stand siya. Samantalang dami-dami mga charismatic, mga na pag pumunta sa isang pastor na mababaw ang theology, sinasamahan. Pero siya hindi. May sarili siyang paninindigan. May sarili siyang group, may sarili siyang pananaw na strong talaga. Hindi siya nagko-compromise ng faith niya. Hindi siya nakikisama kay Lamaliano, JIN. Bukod siya. Paglimakad siya. Kasi ang church niya kasi isa Makati Bible Church. So, very prominent person, very prominent individual, but yet, he is faithful in his service for God. Isa pang matututunan natin dito is, dito matitest kung sino ang tunay na sasampalataya sa Panginoon nang walang kapalit. Kasi ang nakita ko rito, the reason why many people hear somebody who preaches is that they see that this person is well off. Parang kakatulong siguro sa akin itong tao ito, ang yaman ito di ba? Ang dami nitong dala may extra pa, may ginto. So ang tendency is naharangan yung message Pag ang tao ang nakikita yung panlabas, halimbawa, mayaman, gwapo, diba? Ganda. So, nakikinig sila kasi tumitingin sila sa personality. Di ba? So, instead na tumingin sila doon sa message at makinig lang sa message, ang nangyayari, doon sa mga makukuha nila ang dahilan kung bakit sila nakikinig sa tao. Kaya talagang dapat simple ang isang pastor. Hindi siya magarbo, hindi siya maluho, hindi siya naglalabas ng kanyang kayamanan. Kasi pag nalaman ng tao na hindi pa siya kilala dati, na ito pa yung so mangyayari, talaga makikinig sila. Diba si Pacquiao? The reason why many people hear Pacquiao is because he is famous. Pero ang tanong, totoo ba? Kaya sila nandun kasi baka ako bigyan ni Pacquiao baka ako maawa sa akin si Pacquiao. So nahadlangan yung yung kanilang pandinig sa katotohanan. Although hindi pa rin naman imposible. Nagamit ng Diyos yun. Pero ang prinsipyo is dapat ang marinig lang, ang makita lang ng tao ay yung mensahe. Hindi yung tao, hindi yung dala-dala ng tao. Sabi nga niya dito, aasa sila sa mga magwe-welcome sa kanila. Sabi dito, whenever you enter a house, stay there until you leave the town. At kung if any place will not welcome you, kita mo, kung sinong papasok sa kanila, ay doon sila kakain. Diba? Doon sila kakain. So that they trust God that itong taong ito. So madidistinguish sino ba talaga yung taong may puso para sa Diyos. So dala-dala na yung mensahe, walang nakikita ang tao, kahit ano. So pag winelcome sila, dinulutan sila ng pagkain, kainin nila, ibig sabihin, yung taong yun, nangangailangan talaga yun. Inihanda ng Diyos yun para sa pakikinig ng salita. Ngayon, ang sabi niya, kung sino man na hindi kayo welcome, hindi makinig, iwanan nyo ang lugar na yon at inyong ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Ito'y cultural, hindi na natin ito pwedeng gawin ngayon. Kasi noong panahon yun, kultura talaga na parang warning siya. Na dumating na ako sa inyo, nagsalita na ako, o papagpagpag pa ako, ibig sabihin, wala na akong pananagutan. Meron akong kilalang pastor, nag-apply naman sa aming mission. Ginawa ito. Tapos sinumpa pa yung tao, tamaan daw sana ng kidlat. Dahil ito ang kanyang verse. Kasi yung tao is Comelec chairman ng bayan. Siyempre, mayaman, may influence. Parang umasa siya na parang pakikinggan siya,
pagbubuksan ng pinto. Eh, sinamahan ko siya, kumuktok. Nagpakilala ako kay pastor. Eh, hindi siya pinagbuksan, nagalit. Sabi niya, tamaan kayo ng kidlat. So, mali. Ito ay kultura lang. Hindi naman ito dapat nagawin ngayon. At saka hindi mo dapat sabihin sa tao na sumpain ka. Wala tayong karapatan ganon. Hindi tayo ganon kalakas kay Lord na pag sinabi mo, na-request mo, sino ka para sundin ng Diyos, diba? Nasusumpain ng Diyos. Malay mo kung hindi pa panahon, kasi may panapanahon po yan. Hindi pa panahon ng taong yun na makinig. Mr. Delgado. Si Mr. Delgado yun. Sinamahan ko yung pastor kasi nagpapasikat sa mission. Gustong ma-convert yun. Hindi naman tayo mag-convert sa tao. Sino ba ang mga influensya dito? Mil, samahan mo ko. Ay, anong po, si Mr. Delgado, yan naman ay okay yan. Kasi dati nagpapapasok yun kasi si Mr. Delgado. Pinapunta niya ako noon sa bahay niya. Kasi pinapakandidato niya ako na yung unang-una na time na yung mga youth, yung mga leaders ng youth, yung chairman, SK chairman, yung kaunahan eh. Gusto niya akong ilaban doon sa ng pulis. Yung sa anak ng pulis na Larita. Kasi over age daw yun. Eh, tama lang yung age ko. So, kahit daw manalo yun, disqualified nila. Siyempre, Comelec chairman yun eh. Hindi alam niya ang paraan. Kasi pinatawag ako doon ng mayor. At saka yung Comelec chairman. Eh, wala naman akong pakialam sa gusto nila. Ang ginawa ko, nag-share ako ng gospel, pinatanggap ko yung dalawa. So, ang alam ko, sabi ko, i-welcome ako nito. Sige, pastor. Yung kita sa mga kita doon. Eh, hindi winelcome. Dahil naman pastor, hindi binuksan kami. Doon, sinabi niya na, tamaan ka ng kidlat. Sumpain ka. Nagtanong din ako, tama ba itong ginawa ni pastor? Kasi bago pa na ako rin. Bago naman talaga ako pastor. Nag-aaral pa na. So ito pala ay cultural. Ang pag-aralan ko siya, ako'y matured na sa theology, hindi na siya pwedeng gamitin na. Yun ay sa kanila, naunawaan nila yan. Hindi na kailangan magsalita. Pero hindi mo pwedeng i-verbalize na. And then sabi rito, lumabas sila at nag-preach sila para ang mga tao ay magsisi. So ito ang kulang. Pag nag-preach ngayon ang tao, ang preacher, ang ginagawa, ang preaching, is pleasing. Pleasing the ears. Parang, pag naging Kristyano kayo, nagaling kayo sa sakit, maayos ang pamilya nyo, maayos ang buhay nyo. Hindi, ang mensahe nila, magsisi kayo. Eh, sino magpapatuloy sa'yo kung yun ang mensahe mo? Kaya talagang masasala kung sino eh. O, mayroon bang matutuwa pag sinabi mo magsisi ka sa kasalanan mo, isuko mo ang buhay mo, lahat. At sumunod ka kay Kristo bilang Panginoon mo. Sumama ka sa amin. Diba? So, talagang matitest yung genuineness ng faith. At sila nagpalaya sa mga demonyo at nagpagaling ng mga maraming may-sakit. At yung kanilang kapangyarihan, hindi naman laging mayroon. Afterwards, after nito, hindi na sila nakapagpagaling. Hindi na sila nakapagpalaya sa demonyo. There's a time na noong mayroong demonyo, kasi akala nila, di ba, sila binigyan ng power eh. So akala nila forever yun. Eh ngayon, mayroong isang nalihan ng masamang espiritu, pinapalayas nila, hindi nila mapalayas. Kasi hindi yun permanent. Ito kasi is special occasion lang. O sige, mangaral kayo, binigyan sila ng power. Na sa during that time, mayroon sila. Pero afterwards, na maganap na nila ang kanilang mission, wala na ulit. Hindi po yan, genuine, forever yung binigay sa kanila. And even today, wala nang ganon. Ang Diyos na lang mismo ngayon na nagpapagaling. Tayo ginagamit na lang, mag-pray, pero hindi na tayo, wala nang may power ngayon. Hindi kaya nila, may power yun, binigyan sila eh. During that time. Pero afterwards, na tapos na nila yung mission na yon, balik sa normal ulit. Wala na sila uling power. Hindi yun blanket na authority binigay na kahit kailan pwede nang gamitin. So po, mayroon ba kayo natutunan dyan? If you have additional learning or additional observation on the text, you can share. Timely yung reminder para sa akin personally. Ayan, yun yung lagi kong pinipray na yun, sa mga blessings, sa mga ganyan na still
um, yan, observant tayo sa mga ganyan na magpapalayo sa atin sa paglilingkod. At yung faith din, habang nag-serve ka sa Lord, dami-daming nangyayari. Yun. Pero yun nga, still ang Panginoon talaga bibig na provide sa atin. Wala. Sige pa.